Nako po, eto maganda po pag-usapan po at diskusyonan po mga kabida po. Dito po sa pagbaliktad po ni Orly Gutesa, mga kabida. Okay? Naniniwala ho ba kayo na kusang loob po niya ito o napilitan lang po dahil tinatakot po? Okay? Bakit ko po ito naitanong po sa inyo Dahil lumabas muli mga kabida itong video kung saan po ay di umano conversation daw ni Gutesa at ng kanyang asawa. Actually, lumabas na po ito dati mga kabida. Kung hindi po ako nagkamali, inilabas po ito ni dating Congressman Mike Defensor po sa isang press conference. Ito po yung kasagsagan po mga kabida na nawala ito kung si Gutesa na parang bula. Matapos po siyang tumistigo po mga kabida sa Senate Blue Ribbon Committee po. Now, dito po sa video na ito sa pag-uusap po ni Gutesa at ng kanyang asawa, halatang-halata po mga kabida na meron pong pressure kay Gutesa. Bakit? Dahil inamin po niya dito sa video na ito, sa pag-uusap po niya ng kanyang asawa po mga kabida, na meron daw affidavit na pilit pong pinipirmahan po sa kanya mga kabida. Bagong affidavit ito hindi ho yung dating affidavit. Okay? At doon ho sa bagong affidavit na yon, okay, siningit pa yung mga pangalan po ni Senator Rodante Marcoleta at saka dating Congressman Mike Defensor, mga kabida. Kung saan po, sinasabi doon na pinipilit daw si Gutesa nitong dalawa, mga kabida, na idawit ito kung si Martin Romualdez dahil pinangakuhan daw siya ng pera. Okay? Ang sabi naman po ni Gutesa, hindi naman po totoo yun Pero wala ko siyang magawa kasi hawak po siya ng mga tao na posible hong may malaking katungkulan, mga kabida. At posibleng hindi ho niya kayang suwayin, Alright? Hindi naman po binanggit doon, kung sino po yung may hawak po sa kanya, po, mga kabida. Basta yun yung laman po ng conversation po, ni Gutesa at ng kanyang asawa po, At sa conversation na yon, tila tumutugma po doon ho sa inilabas na video po, mga kabida, okay, na GMA News. Kung saan po, nagsalita itong si Gutesa, Okay? Pareho mga kabida na idinawit po ni Gutesa doon ho sa video po ng GMA, ito kong si Marcoleta at saka si Defensor. Okay? Na sinasabing, pinangakuhan daw siya ng pera, mga kabida, at scholarship para ho sa kanyang anak Alright? So, magkatugma po sila, mga kabida. Ito kaya yung sinabi, mga kabida ni Gutesa, na habang binabasa po niya yung affidavit, yung bagong affidavit, binibidyohan po siya. Okay? Ito, pakinggan po natin, ito hong convo o conversation po, ni Gutesa at ng kanyang asawa po, At ikukurtisi na lang po natin to mga kabida. Post po ito actually ng isa ho sa mga miyembro po ng Brief 18, na si Walter. Alright? Narito po. Lumilipat ba? Hello? Ilanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan sa kwarto? Ha? Yung kaina ko. Nakasakatang mo siya. Nagingisi lagi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyoan ka para may record. May record kami, i-record namin. Han. Yung tungkol lang sa affidavit na sino ba may gawa ng ikaw o sila? Sila. Narecord daw lang. Sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraan araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Marcoleta pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam nung siya yung delivery doon sa bahay ni Romualdez. Hindi na lang nakalagay doon na ayaw ko dapat
lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Kaya yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa na yung mga Gitna? 9 sa atin yung kita ko doon. Tapos may upa. 20 ng pera. Ba't ang haba naman? Sila po nga eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala, yung ibang Bago na Ay, yung may, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Diba pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun? sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Dinadali daw sa korte para mawala yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Pero wala ko ba? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala naman gugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga. Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo magmataraan. Gusto ko nang gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka natulog na yung pamamaligang mo na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Na. Pag sinabihan ka na palapasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako nga nung sakali man, pamantayin mo lang sila kung pumahiring ng porket, pamantayin mo na lang sila sa sili. Napantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam po. Tanong na sa akin. Hirap. Ayun. So, kung susuriin mo yung video na yun, mga kabida, yung pag-uusap na yun, tila meron talagang pressure. Alright? Dito ko kay Gutesa, mga kabida. Pantakin nyo, bago affidavit, pinapapirmahan po sa kanya. Alright? Wala naman po siya magawa po eh. Kung hawak po siya ng mga taong may impluensya at saka may say, mga kabida, wala talaga siyang magagawa. Kundi sundin. Alright? Kasi yung, kumbaga kapalit daw dun ho sa pagbasa po niya ng bagong affidavit, mga kabida, at pagpirma po niya doon, para manahimik daw yung pamilya po ni Gutesa, wala kong manggugulo, mga kabida, po. So, yun yung leverage po, mga kabida, ng mga taong pumipilit po o pumilit po kay Gutesa, para bumaliktad, mga kabida. Kaya nga, dun ho sa inilabas na balita po, ng GMA, kung saan po ay may video doon na nagsalita itong si Gutesa, tila parang nagbabasa eh. Diba? Halatang-halata po, nagbabasa po, mga kabida. Alright? Gaya na sinabi ko dun ho sa previous vlog ko po, na kung talagang kabisado ni Gutesa yung buong istorya, mga kabida, alam po niya yung totoo, kahit na po hindi ho siya magbasa ng affidavit, kaya ho niyang sabihin yun, mga kabida. Okay? So, posibleng napilitan po, mga kabida, ito kung si Gutesa, na basahin yung affidavit, yung bagong affidavit, at idinawit pa doon ho si Marcoleta, at saka si Defensor. So, magkatugma po talaga, itong conversation ni Gutesa at ng kanyang asawa, at dito ho sa video na ipinakita po ng GMA, mga kabida, na nagsalita ito kung si Gutesa. Okay? Dahil nandyan yung pangalan din ni Defensor at saka Marcoleta, Okay, ganun din yung pagkasabi po na pinangakuhan daw siya
ng dalawa, ano, ng pera, ano, mga kabida. 'Di ba? At ang matindi po doon, mga kabida, sa video, kung saan po kausap po niya yung kanyang asawa, ano, na hindi daw totoo yung mga isiningit. Alright? Hindi ho totoo yun, ano? Yung mga isiningit po, like Marcoleta, Defensor. O si? Now, ang tanong, sino po ang may hawak po ni Gutesa, ano, mga kabida, nung panahon na yon? At most probably, ngayon, ano, mga kabida. Di ba? Sino po ang may hawak po sa kanya? Yun din yung malaking tanong po, ano, ni Congressman Mike Defensor at Senador Marcoleta during the time na nawala itong si Gutesa, parang bula, ano? After tumestigo po ito sa Senate Blue Ribbon Committee, ano po. Ang bungong akala nga na baka nagbakasyon lang po, ano? Umiwasan talaga sa gulo, ano, mga kabida. Itong si Gutesa. Meron ngang balita na lumabas na raw sa ibang bansa, ano? Okay? So, yun. Makikita mo talaga, no, yung lawak po ng influensya po, mga kabida, no, dito ho sa isyong kinakasangkutan po ni Gutesa, ano, mantakin nyo, kanyang idinawit po, mga kabida, isa ho sa pinaka makapangyarihang tao po sa Pilipinas, Okay, Martin Romualdez. Okay, President Marcos, ano, even Zaldico, ano po, mga kabida. Oh. Yung patungkol ho sa kanya hong pag-deliver ho ng mali-malitang pera po, ano, dito ho sa mga personalidad na ito, ano, mga kabida. O ngayon, sa bagong affidavit po niya, itinanggi na po niya ito, ano, mga kabida. Hindi raw totoo na involved po siya dito ho sa money delivery scheme. Okay? Now, ang tanong ngayon, pwede bang kasuhan ng ombudsman ito hong si Gutesa, ano, mga kabida? Considering meron po siyang inilabas na unang affidavit po, ano, mga kabida, linking Romualdez, Zaldico, ano, mga kabida, ano po. Okay? Yung tatlong mga dating sundalo po, ano, mga kabida, na bumaliktad din, ano, posibleng kakasuhan daw ng ombudsman at isama dun ho sa plunder charge, ano, mga kabida, kina Romualdez at saka Zaldico. Pwede din kayang isingit ito hong si Gutesa, ano, mga kabida? Alright? Unang-una, hindi naman po kabilang sa kinuhang testigo, ano, mga kabida, ng Office of the Ombudsman, ito kung si Gutesa. Dahil during that time, after na tumistigo ito sa Senate, biglang nawala Okay? Biglang nawala po, ano, mga kabida. So, wala na pong pagkakataon po, ano, na kausapin ng Ombudsman ito kung si Gutesa. So, most probably, hindi po siya kabilang doon ho sa kinuhang testigo. Ito lang po yung tatlo, ano, mga kabida, kung saan po nakausap talaga ng ombudsman. Okay? Nung hindi pa po sila bumaliktad, nung kabilang pa po sila, mga kabida, dito ho sa Brief 18, ano? Kaya nga, yung kanilang affidavit na pinirmahan during that time, binding yun So, pwede ho silang kasuhan doon, ano? Perjury, most probably, ano, mga kabida. Okay? Pero, posible din silang kasuhan ng plunder dahil pera yung kanilang dinadala ano, mga kabida. Diba? Millions of pesos po yung involved po doon Alright, doon ho sa naunang affidavit po nila ano, mga kabida, na hawak po ng Office of the Ombudsman. Pero dito ho kay Gutesa, wala naman pong hawak na affidavit ito hong ombudsman dito, ano, mga kabida. Yung unang affidavit po ni Gutesa Alright? In fact, yung unang affidavit pa nga, questionably po yun dahil yung nagnotaryo yung abogado, ano, mga kabida, dinideny po niya yung perma niya doon. So, parang invalid yon yung affidavit na yon, ano. So, most probably, walang affidavit na kopya na hawak ito kung Office of the Ombudsman. Ngayon yung malaking tanong kung kaya bang kasuhan po ng Ombudsman ito kung si Gutesa, no, mga kabida. Pero ang malinaw po, mga kabida, no, based lang po sa observation po, ano, dito sa video na inilabas at saka yung bagong video, ano, mga kabida, na inilabas po ng GMA kung saan nagsalita itong si Gutesa, identical halos magkapareho po, ano, yung version, mga kabida, ano po, no? Idinawit si Marcoleta, Defensor, ang dahilan daw kung bakit nagsalita itong si Gutesa nung una, pinangakuhan daw siya ng pera, no, ditong dalawa, mga kabida, at maging yung scholarship po para ho sa kanyang anak. Okay, mga kabida, ano po. Now, titingnan na lang po natin, ano, kung ano po ang magiging development ho dito, ano, mga kabida. Kasi
sa pagiging hero sana, ano, ni Gutesa, nung nagsalita siya nung una, ano, kasi marami hong humahanga sa kanya eh. Okay, dahil matapang daw, ano, mga kabida, hindi ho natakot. So, hinahangaan ito hong si Gutesa. Pero ngayon, nung bumaliktad siya, no, mga kabida, napalitan po ng galit, ano, pagkasuklam, ano, mga kabida, dahil walang bayag daw ito kung si Gutesa, ano, mga kabida, ano po. Hindi naman po natin pwedeng sisihin si Gutesa eh. Kasi hindi po natin alam, ano, yung kanyang sitwasyon po, ano, mga kabida. Diba? Kung ang kapalit po ng kanyang pagbaliktad, yung katahimikan po ng kanyang pamilya, ano, safety po ng kanyang pamilya, wala naman po sinong pwedeng kumestyon po doon eh, ano, mga kabida, kapag pamilya na po ang pinag-uusapan po, ano. Alright, para po sa inyong opinion at pananaw ho, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.